Hi, good afternoon from 87-year-old Kamuning Bakery Cafe. Watch our YouTube and also our sa Spotify, our podcast. Today, December 19, 2025, Friday. This morning, Kamuning Bakery Cafe, the non-partisan venue, meaning we are open to all speakers, all perspectives. Today we welcome 4 speakers from various NGOs in the Philippines who are watching the ongoing, still controversial, bicameral meetings of the Philippine Congress with the Philippine Senate people to finalize the multi-trillion peso 2026 national budget of the country. The speakers were very brave and very good. After my introduction, please watch the entire session. We videotape everything. The topic of the press conference this morning at Kamuning Bakery Cafe, ang title is Inside the 2026 National Budget, What the Public Needs to Know. So all your questions, all your complaints, hopefully will be answered by the 4 resource speakers. Who are these speakers? I will introduce them. The first one, Ms. Malu Mangahas. She is with the Right to Know, Right Now coalition. It's a coalition of civil society groups and journalists and other concerned citizens wanting to ask many questions about government, public issues. Right to Know, Right Now coalition. Also, we have Mr. Tim Solomon. Mr. Tim Solomon, representing the farmers of the country. We have a lot of farmers all over the Philippines. He is with the Task Force Mapalad National Peasant Federation. He discussed rural agrarian reform, agriculture, rural and farmer issues, and many complaints. Next, we have a very outstanding medical doctor, Dr. Antonio Danz. He spoke several times before, like Mr. Solomon before also, about various issues. Dr. Tony Danz, he represents the Health Professionals Alliance Against COVID-19. Dr. Tony Danz complained and spoke about the budget controversy about medical health issues, like the field health controversy, the budget, and all those issues. Another speaker is Mr. A.J. Montesa. He represents the People's Budget Coalition. I heard 70 or 80 different NGO groups under this coalition. He said the good news, a little good news, because of all the protest rallies, all the anti-corruption complaints and anger of the whole country, the BICAM meeting now is a little bit more open. He said, not yet enough, but he thanks Senator Sherwin Gatchalian for allowing live streaming of some of the meetings, and also he is grateful that some civil society groups and NGOs were allowed to attend some meetings or to witness and talk to them. But all of the speakers said the reforms are not yet enough. So please watch this video from these 4 speakers. Again, I want to reiterate that 87-year-old Kamuning Bakery Cafe is very privileged and happy to welcome these 4 speakers for their press conference. This is a unique Pandesal forum. We are non-partisan, meaning we are not pro or against anyone. All speakers are welcome. All diverse ideas are also welcome here. Pinapakilala ko po ang ating pong first speaker, si A.J. Montesa, co-convener ng People's Budget Coalition. Good morning, A.J. Good morning. Salamat, Patrick. Salamat po muli sa lahat ng taga-media na nandito ngayon, lahat ng nanonood at nakikinig sa live stream. So, diretso na po tayo, no? So, we wanted to share po yung discussion po natin, yung notes na tinake natin. Nag-monitor po tayo ng live stream every night
minsan inuumaga po yung proceedings ng live stream. So, binabantayan po natin iyon, no? Because very historic na nag-live stream ang BICAM for the very first time. So, panalo po iyon ng civil society na nagkaroon ng live stream. So, kailangan po na gamitin natin yung mga openings na iyon para ma-i-assert ang ating role bilang budget watchdogs. So, may short presentation po kami. Gusto po namin ipamahagi po sa inyo yung naging findings namin. Basically, yung mga red flags, of course, may mga green flags din, to be fair. Pero we wanted to flag this, no? Dahil nasa bahagi na po tayo ng BICAM, natapos na po ang pag-reconcile ng differences ng House and Senate. Ngayon, ipinaubayan na po sa technical staff ng bawat chamber yung pag-aayos ng styling ng special and general provisions, yung final numbers. No? So, Patrick, can we share the slides? Okay. Sige po. Sa People's Budget Coalition po, nasa Facebook page din po namin, we shared yung full BICAM notes po namin. And today we will share with you yung pinaka-important points natin. Okay. Sige po. So, maikling pagpapakilala lang po, yung People's Budget Coalition po ay binubuo ng mahigit 40 civil society organizations and we are growing. Ang goal po natin ay maging mas bukas ang budget process para maging mas equitable, inclusive at participatory. Bukod po sa People's Budget Coalition, kapartner din po natin ang BetterGov PH. So ito po yung team ng mga civic tech volunteers na gumawa ng analysis ng infrastructure projects para mag-flag ng mga red flags. Sila yung gumawa ng BetterGov PH na dashboard kung saan nakikita natin almost in real time kung ano yung developments sa budget. So simulan na po natin. Next slide. So ano po na ang nangyari? Natapos na po ang BICAM after 5 days. Sige po. So dito po ipapakita natin what happened in the 5 days, no? Ikakwento lang natin just to recap what happened. Nagsimula po yung BICAM noong December 13, Sabado. They started po with yung priority agencies na na-identify nila. So, yung priority sectors po na na-identify ng BICAM ay yung education sector, yung health sector, and then yung agriculture. Ito po yung pinagmamalaki na focus ng national budget ngayong taon. So, during that time, diniscuss of course yung mga agencies katulad ng DepEd, SUCs, TESDA at CHED. So, unang-unang green flag to start no ay ito na po yung pinakamalaking budget na ilalaan po natin for the education sector. Ang sabi nga po nila ay 4.5% of GDP. Siguro ang caveat lang na kailangan po natin i-note doon ay hindi lang po yun new appropriations. Dahil sa budget po, mayroong new appropriations at mayroon ding automatic appropriations. So kinakount din po nila doon yung mga automatic appropriations. Kinakount din po nila doon yung mga wala sa education agencies but are forwarding education outcomes. And kasama din po doon yung Special Education Fund and yung education budget ng BARM. So yung calculation po na 4.5% ng GDP ay kasama po lahat ng iyon. Hindi lamang yung DepEd, SUCS, TESDA, and CHED. Yung first red flag na ipa-flag po natin ay sa CHED, nagkaroon po ng increase sa tulong-dunong program. No? Yung tulong-dunong program ay na-flag po namin ito na isang form of pork. Dahil wala po ito sa National Expenditure Program, scholarships po ito na pinapamigay sa mga families na below 400,000 na household income. Ang problema po sa tulong-dunong program, katulad ng ibang mga forms ng ayuda or pork, ay ang mga congressman, ang mga politiko po ang nakakapag-decide kung sino po ba yung mga recipients nito. So that's for the education. Diniscuss din po ang health. So yung DOH ay na-approve po yung budget. Ang second red flag natin ay yung MAIFIP po, no? So na-increase po yung MAIFIP to 51 billion. I think yung alarming po dito sa MAIFIP ay hindi lang po siya mas mataas dun sa NEP na version, yung 24 billion na nasa NEP. In fact, mas mataas pa nga siya dun sa House version. So yung House version ng MAIFIP ay 49 billion at yung Senate ay 29. So kung i-reconcile lang nila, sana pumili lang sila doon sa dalawang values. Ang ginawa po nila ay mas tinasan pa nila lalo to 51 billion. No? Higher than the House, higher than the National Expenditure Program. And then third red flag, of course, is the DA. No? Yung farm to market roads ay nafa-flag
during the hearings, lumalabas na nagkakaroon ng overpricing. Similar sa DPWH issues, yung pagko-construct ng farm-to-market roads, definitely kailangan ito para sa countryside natin. Subalit nagkakaroon ng maraming accountability and oversight issues dito sa farm-to-market roads. Despite all of this, no, si Senator Kiko Pangilinan yung nag-assure na magkakaroon ng better transparency mechanisms katulad ng citizens participatory audit, katulad ng mga monitoring and dashboards, at yung full geotagging. No? So mahalaga po ito para masigurado na walang ghost farm-to-market road. Okay, yun yung day 1. Yung second day po ay ang dapat na pag-uusapan po nila ay yung DPWH. Now, dumating na po sa point na tinatawag na deadlock. Ito po yung controversial na deadlock na nangyari dahil nung sinimulan po yung discussion on DPWH, for context po, ang proposal ng House of Representatives ay 624 billion at ang proposal po ng Senate ay 570 billion. So bago nila ma-resolve yun, naimbita po si Secretary Vince Dizon na umapela na ibalik ang House version na mas mataas na 624 billion, no? Ang explanation po niya ay dahil sa binigay po ng DPWH sa Senate ang Construction Material Price Data o yung CMPD at ginamit po ng Senado yon para tanggalin ang mga overpriced projects, no? I-cost siya na hindi na siya magiging overpriced. Ang explanation po ni Secretary Vince Dizon ay ibang calculation po ang ginamit ng Senate kumpara dun sa ginagamit ng DPWH. And ang explanation po nila ay may mahigit 10,000 na proyekto na maapektuhan dahil doon sa costing ng Senate at posibleng hindi daw nila ma-implement. No? So pag pinanood po natin yung buong meeting nung Sunday, medyo pa ikot-ikot yung arguments, nagbabalikan lang sila ng arguments. No? And then they had to suspend it. Kinailangan po na i-pause, i-suspend ng 2 oras and then bigla na lang natapos. No? So yun yung isang alarming. 3 hours delayed yung start ng second day and then towards the end po, nawala yung live stream ng 2 hours. Mukhang nag-usap ang DPWH at ang House of Representatives. May side na discussion po sila na hindi pinapakita sa live stream. So cause for alarm po yun, a red flag po yun. Okay, the next day, noong Monday, bigla po natin nalaman na hindi matutuloy yung BICAM discussion. So pumunta ang House contingent doon sa PICC. Ngunit sinabi po ni Senator Sherwin Gatchalian na may deadlock, no? So hindi nila ma-resolve yun habang BICAM. So hindi nila pinush through yung meeting doon sa PICC. So that's another red flag dahil sana kung nag-usap man sila, doon na lang sana nila pinag-usapan kung ano ba yung mga issues nila. Now, nung Tuesday, natuloy po yung BICAM. Hindi pa po resolved yung DPWH by this time. Binasa po ni Senator Sherwin yung letter mula sa DPWH na ibinibigay yung datos na updated tungkol sa CMPD. At this time, in-explain na ni Senator Gwen Gatchalian na yung staff nila ay yung magko-compute na ng panibagong calculations or estimates ng DPWH budget base dun sa updated na data. So, nung Tuesday, ang desisyon po nila ay ipopostpone po muna natin ang DPWH upang mapag-usapan yung ibang ahensya. So ayun po yung ginawa nila. So yung order ng agencies na ginawa po nila, pinag-usapan yung Department of Agrarian Reform, yung Department of National Defense, and then yung Department of Transportation. So isang red flag na mai-flag po natin dito ay yung budget for service contracting and road safety ay zero nung time na ito. No? This would be resolved later on. At the same time, yung budget for active transport ay mababa lang, no, na 105 million. So again, yung transportation budget natin, hindi pa rin siya aligned sa isang people-centered na transportation budget or program. Rather, nagiging car-centric po talaga yung programs natin pagdating sa transportation. Next, after ng 3 ahensya na yon, pinag-usapan po yung NIA. So naging mainit po yung discussion na ito, yung National Irrigation Administration, dahil dito po nakapaloob ang irrigation projects, no? Na again, sa simula din ay na-flag as prone to a lot of corruption and kickbacks, lalo na ng mga district congressmen, no? So again, si Senator Kiko Pangilinan bilang advocate ng agriculture sector, gusto niya na magkaroon ng itemization, ng geotagging at ng monitoring pati ng irrigation. After this, nagkaroon ng sunod-sunod na approval ng mga ahensya. So in sequence, in-approve yung Congress, yung Office of the President,
yung Office of the Vice President na ibinalik doon sa NEP value. So yung cut na ginawa ng House of Representatives ay na-restore doon sa National Expenditure Program. DBM, DepDev, Department of Energy, DENR, Department of Finance, Department of Foreign Affairs, Department of Housing, Human Settlements and Urban Development, o DSHUD, DICT, DILG, DOJ, DMW, DOST. So medyo mabilis yung pagkakasunod-sunod ng iyon. May mga minor amendments but eventually na-approve po yun. Ang isang red flag na kailangan po natin i-flag dito sa mga ahensya na ito ay in-approve po ng BICAM ang pagtataas ng budget ng sarili nila mismo. So in-approve ng BICAM ang pagtataas ng budget ng House of Representatives ng 10 billion or 61% compared sa original budget nila. And yung Senate naman ay tinaas nila ang sarili nilang budget by 1 billion o 14% increase. So we flag this because in the midst of yung corruption scandals na nakikita natin, in the midst of yung pagkawala ng tiwala sa mga legislators, sa institutions natin, no, I think out of place yung pagtataas ng sarili nilang budget. And ang problema pa ay dahil sa parliamentary courtesy or dahil sa procedures nila, mabilis lang yung pag-approve nila dito. No? So sinasabi lang, tataas po natin ang budget ng House of Representatives, motion to approve po kaagad. Hindi po ina-explain kung para saan ito, hindi po pinapaliwanag. No? So that's the first red flag for these agencies. And then after that, pumunta naman po sila sa DOLE o yung Department of Labor and Employment. Magkakaroon po ulit ng isang ayuda program. Yung TUPAD na sinasabi o yung employment program ng DOLE, tinaas po siya sa isang amount na mas mataas pa doon sa House version. No? I think ang lumabas doon sa screen nila ay 25 billion, yung House version ay 22 billion lang. No? So, currently unclear pa dahil hindi nila na-resolve yung amount doon sa screen dahil nilamp po nila together sa mga employment projects ng DOLE. Finally, yung last ay for that day ay yung DSWD, yung Department of Social Welfare and Development. Yung isa sa mga pinakamalaking ayuda programs po talaga, yung AICS. Yung tinatawag na Assistance to Individuals in Crisis Situations. Although iba na po yung tawag niya doon sa line item ng DSWD. Ang tawag po niya ay Protective Services for Individuals and Families in Difficult Circumstances. No? So pinapaalam po namin ito sa media para malaman po natin kung ano ba yung kailangan natin i-track na mga line item. Yung AICS na tinatawag, ayun din po yun. So ito yung pinaka-politicized sa mga ayuda programs bukod sa MAIFIP. In-increase po ito to 63.9 billion. No? So mamaya, ipapakita natin yung summary. Okay, next po yung fourth day. Yung fifth day ay yung last day na po sa Wednesday was diniscuss in sequence po ay yung DA na nagkaroon ng isang mainit din na diskusyon tungkol sa bagong listahan ng farm-to-market roads. No? Again, despite yung panawagan ni Senator Kiko na magkaroon ng transparency dito sa farm-to-market roads, I think may kaunting irregularity na naganap dahil may bagong listahan na nanggaling sa DA Secretary daw po. No? So, very important to flag this because again, yung question po namin ay, ang role ba ng BICAM ay i-reconcile yung House and Senate o mag-introduce ng mga panibagong provisions? No? So apparently, ito po yung ginawa nila. So they introduced a new list of farm-to-market roads based on the inputs of the DA. Next is yung Department of Transportation. So yung na-flag po natin na kanina na issue on service contracting, at least nakapag-allocate sila on the urging po no, ng civil society. Nagkaroon sila ng 1 billion na allocation for service contracting at mayroon ding 1.5 billion para sa public transport modernization program. So, yung service contracting po ay mas mataas naman kumpara sa 2025 budget na zero, ngunit mas mababa po ito sa budget ng 2022 to 2024. Okay. And then they went through some agencies in sequence, ang Department of Tourism, ang Department of Trade and Industry, Judiciary, COA, and COMELEC, napag-usapan po nila. And then, may ahensya na wala namang diferensya mula sa House and sa Senate. Katulad ng PCO, yung Civil Service, yung Ombudsman, and Human Rights. No? Since walang diferensya, hindi na nila pinag-usapan. And then, after that, pinag-usapan po nila yung other executive offices. So, nandito po yung mga smaller agencies na usually nakalodge po sa Office ng President. So, yung mga AMLAC,
ARTA, Climate Change Commission, etc. etc. And then, na-approve din po, so next red flag, malaking red flag po ito, under po yung special fund na allocation to local government units. May dalawang PAP na very red flag po pagdating sa pork. Nandito po yung financial assistance to LGUs o yung FALGUs. Ang budget po ng House dito ay 9.1 billion, in-increase po nila to 37.5 billion. No? So, nag-quadruple po ang budget dito sa FALGUs. Yung second dito sa allocation to local government units is yung Growth Equity Fund na in-increase din ng 1 billion to 11 billion. So, times 10 yung pagtataas dito. No? So, bakit siya na-flag as pork? No? Itong mga items na ito ay allocations po siya sa mga LGUs. Ang problem po dito ay kadalasan wala po masyadong oversight dito. So lump sum siya, binibigay po siya sa mga LGUs. The LGUs can use this to fund, for example, ayuda, mga soft projects, at pwede din nila gamitin ito for mga hard projects nila na mas maliliit. Halimbawa, yung mga waiting shed, nandito po, yun. No? Ang problem namin na narinig on the ground po ay hindi very rationalized ang pagdidistribute nito, nagiging form of discretionary report na lang ulit ito. So na-flag po namin ito. And then, after that, diniscuss din po yung special purpose and lump sum funds. No? So, yung pagtataas ng local government support fund, mukhang dito kinuha ito dahil binawasan po nila ng 34 billion ang miscellaneous personnel benefits as well as yung pension and gratuity fund. And then finally, we go to the unprogrammed appropriations. So yung UA ay na-flag din po natin na source of pork. I will explain this later. Ang nanaig po ay yung House version na amount na 243 billion. Yung Senado ay kinut po ito to 175 billion, 174 billion. Pero ang nanalo po ay yung House amount na 243 billion. And then finally, niresolve po nila on the final day yung DPWH budget. So yun yung huling-huling ahensya na napag-usapan. Na-mention po kanina yung deadlock. So paano po nila na-break yung deadlock? Ang ginawa po ng Senado, gamit yung bagong or revised data ng DPWH, na-recalculate po nila. At in fact, yung sinasabi ng House of Representatives na kailangan ibalik, mukhang hindi po totoo yun. Kasi ang nangyari pa, ang naging resulta ay kinailangan pang bawasan palalo ang budget ng DPWH. So mas nakita pa nila yung overpricing lalo. So yung dating 570 billion, sabi ni Senator Sherwin, may at least 20.7 billion doon na mababawasan pa. No? So at least because hindi pa nila na-finalize yung amount, so yung 20.7 billion na yun ay posible pang lumaki yun. But yun yung guarantee sa atin. Of that 20.7 billion, 16.5 billion doon ay napunta sa PhilHealth subsidy. So paano nila na-compute yung 16.7 na yun? Yun ay para makumpleto o mabuo yung earmarking na dapat na binibigay ng Syntax para sa PhilHealth na 69.8 billion. So bago kasi yung allocation na yun, 53 billion lang siya. So yung dinagdag ng DPWH budget na savings na tinatawag nila ay para mabuo yung Syntax na earmarking. Okay? So yun po ang ating recap. So medyo mahaba po yun, no? But imagine 5 nights po of 8-hour deliberations na recap natin in 20 minutes. Okay? So ano po yung mga findings natin? Ano ba yung mga green flags? Unang-una, kailangan natin i-recognize na historic achievement po or historic development yung pagla-livestream. So ito ay nangyari po dahil sa panawagan ng civil society, ng media, ng mga citizens na nanonood at dahil nga sa corruption issues, itong kongreso natin really had to address yung trust, yung public trust, yung pagkawala ng public trust, pagkawala ng tiwala sa budget process. So they decided to open the live stream. Pangalawa, I think ang isang experience po natin ay yung Senate in particular, yung Finance Committee na chair ni Senator Sherwin Gatchalian ay naging very open sa mga civil society organizations. So, inibita po kami sa isang hearing at binigyan po kami ng pagkakataon na magsalita. At bukod po doon, nagkaroon po siya ng isang transparency server sa Senate website kung saan nakapublish po doon lahat ng budget documents mula sa Senado. And finally, si Senator Sherwin through the committee, binahagi niya po sa amin ang machine-readable files. So yung machine-readable files, importante po ito dahil yung mga budget documents ay
kadalasan naka-PDF lamang. So mahirap gawan ng line-by-line na analysis, mahirap spot yung mga red flags. Pero dahil binigay po sa amin yung machine-readable files, we were able to do analysis of 17,000 projects in the annexes na nasa infrastructure, farm-to-market roads, etc. So yun po yung main wins natin pagdating sa budget process. Unfortunately, maraming gaps sa accountability. Number one, yung live streaming, tama, maganda po iyon. Ang problema ay hindi po consistent yung pag-apply po nito. Maraming beses, lalo na nung nagkaroon ng deadlock doon sa DPWH, na nagkakaroon ng pagpo-pause doon sa live stream, nagkakaroon ng mga side discussion between DPWH Secretary Vince Dizon and the members of the House panel. No? Ideally, kung nagkakaroon sila ng diskusyon, ng negosasyon, nagiging bahagi yon ng public record. Dahil naintindihan naman ng publiko na may disagreements or may hindi sisinang eye to eye. So ideally, yung diskusyon na iyon ay ginagawa out in the open upang makita ng publiko kung ano ba yung nagiging resolution, kung ano ba yung nagiging amendments or even insertions. Pangalawa, kulang pa rin ng isang real-time public tracker. No? Halimbawa, kung napapanood po natin yung diskusyon, meron silang fina-flash na Excel file. Ngunit mahirap po sundan iyon. Minsan yung binabasa po nilang values ay hindi naman tugma doon sa Senate version. Minsan hindi natin, sana nakikita natin kung ano yung version ng NEP, yung House at yung Senate para may comparison. No? Dahil again, ang punto ng BICAM ay i-reconcile po ang disagreeing provisions. So dahil doon, what we have really been calling for ay isang open budget transparency server. Katulad ng ginagawa kapag election kung saan natatrack natin yung updates, sana sa budget process, bawat stage ng budget ay natatrack din po natin. And then we will go to our main findings, 3, 4, and 5 ay nagkaroon tayo ng pagtataas o pag-bloat ng budget para sa soft pork or ayuda-based patronage programs. So ito yung mga na-point out po natin na MAIFIP, AIX, TUPAD, Tulong Dunong, and even yung mga financial assistance to local government units ay kasama po sa soft pork. Yung hard pork, ganun din po, naging pressure point siya. Although binawas po yung sa DPWH, I think yung process ng pagpapa-approve ng farm-to-market roads at irrigation projects ay kailangan pagbutihin pa sana. Finally, yung fina-flag po natin ay yung unprogrammed appropriations. No? Yung Senate ay binawasan yung UA, ngunit ang BICAM ay binalik po ang House version ng unprogrammed appropriations. So mamaya explain ko po kung paano naging pork po ito. So next slide ay ito po yung 3 forms of pork. Yung soft pork ay yung ayuda na may patron-client na politics involved. Yung infrastructure, nagiging pork po siya. Kung nabasa po natin yung PCIJ report, nandun po lumalabas yung issue ng allocable shares. So even sa mga Senate hearings, inaamin po ng mga senators na meron po talagang allocable na nangyayari na it looks like yung infrastructure natin ay hindi siya pinaplano based on need, based on development objectives, kundi naka-align siya doon sa political accommodations. So makikita natin kung sino yung malapit sa speaker, kung sino yung chair ng committee, siya yung nakakatanggap ng pinakamalaking allocations or increases pagdating sa infrastructure. Okay, next slide. Yung soft pork, ito po yung headline figures natin. Lahat po ng soft pork na na-identify natin ay lahat po sila ay umakyat compared sa National Expenditure Program. Bakit natin dinidiscuss yung National... Hello, ayan. Bakit nagiging point of reference ang National Expenditure Program? Yung NEP, yung NEP, yun po kasi yung budget ng President. Kung naalala niyo po nung SONA, nung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos yung mahiya naman kayo, ang sinabi niya din doon ay he will veto any item na hindi aligned sa kanyang budget. Diba? So mahalagang entry point ang National Expenditure Program. Dahil yung NEP din, nire-reflect niya din kung ano yung pinaplano at kung ano yung pinaprograma ng mga ahensya. So kapag sinabi ng DOH, ganito yung plano natin for MAIFIP, 24 billion, yun po yung nakaplano na. So if Congress will increase it by double, ibig sabihin may ibang interest na kung may dahilan kung bakit gusto ng Kongreso yun. No? So what you will notice po, yung AIX yung pinakamalaki, 63 billion, more than double the National Expenditure Program. At yung masaklap po dito ay mas mataas pa nga siya doon sa House version. So even if ang punto lang natin ay House versus Senate,
mas mataas pa nga siya dun sa House version. No? So tinaas pa nila lalo. Yung second is yung MAIFIP na 51 billion. Ganon din po ang pattern. Mas mataas sa NEP, mas mataas sa House version. Yung next is yung financial assistance to local government units. Kita niyo po yung pagbabaloon nito. Yung NEP ay nasa 5 billion lang. Yung Senate version ay nasa 9 billion lang. Biglang naging 37 billion. Next is yung TUPAD. Ayuda program ito in the form of employment assistance sa DOLE. Dinoble po nila from 12 billion in the NEP, naging 25 billion sa BICAM. And then, yung Growth Equity Fund, ang reklamo nga din ay nagiging localized pork ulit ito. And then finally, yung tulong dunong, at wala po dito sa screen yung Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk. Zero po ito sa NEP. Ibig sabihin, yung CHED, wala po siyang pinopropose na tulong dunong. Yung Presidential Assistance, wala po siyang pinopropose. Wala po siya sa budget ng DA. Ngunit, ang House, yung Senate at yung BICAM, sila po yung naglagay po nito, no? Actually, ang storya po niyan, yung House version, dun po siya lumalabas. Katulad po yan ng AKAP. Yung AKAP, wala po talaga siya sa National Expenditure Program. But every time for the past 2 or 3 years, by the time na dumaan siya sa House of Representatives, biglang may panibagong line item na AKAP, no? So yun yung sinasabing ayuda, sinasabi nila na ayuda ng speaker daw. So nawala nga yung AKAP ngayong budget season, pero tinaas po nila yung tulong-dunong mula sa CHED and yung Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk na 10 billion naman ang nilagay. Ayan, yung light na pink na line pala nandito. Binawasan na po ito ng Senado, ngunit ang BICAM ay binalik po ito. So yun yung consistent pattern na nakikita natin. Yung House ay magpo-propose ng mas mataas na ayuda, yung Senate ay ibababa siya, and then, after that, yung BICAM ay ibabalik at itataas palalo. So yun po yung soft pork. Yung next ay yung hard pork or yung infrastructure, yung allocables. No? Nagkaroon sila ng deadlock. Again, yung House po, syempre gusto nila na i-push yung mas mataas na version nila na budget. Na-explain ko na po ito. Yung pinaka-main na argumento nila ay pagdating sa pagpepresyo, yung pricing o yung costing ng materials. No? Ang explanation ni Secretary Vince Dizon ay more than 10,000 projects would be unimplementable. I think yung pinaka-red flag po natin na ipa-flag dito ay yung explanation ni Secretary Vince Dizon, maaring tama naman po, maaring posible naman po yung reasoning po niya. Ang problem po ay sobrang late na po. Dumaan na po sa Senate at lahat at bigla siyang papasok po sa BICAM. No? Yung Senate Committee Report, gusto lang po namin i-flag, ay lumabas po noong November 12. So noong November 12 pa lang, dapat may idea na po ang DPWH kung ano ba yung calculations ng Senate. Ngunit, ang tanong ay bakit ngayon lang sa BICAM lumalabas itong diskusyon na ito? Pangalawa ay, ang sinasabi ni Secretary Vince Dizon ay magiging unimplementable yung over 10,000 projects. Ngunit kapag tinatanong siya kung ano yung mismong proyekto na ito, hindi niya may ibigay yung kumpletong listahan. Ang maibigay lamang ay mga example o mga case. So, gine-generalize po nila yung explanation. Kaya makikita po natin nung na-resolve po siya, ang lumabas pa nga ay, even with the revised data, nabawasan pa lalo, natapyasan pa po lalo yung budget ng DPWH. No? So, nagkaroon ng 20.7 billion in savings. Reminder po ito sa atin na yung mga last minute na input ay posibleng mag-shape ng malaking items dito sa budget. Next slide. So ito po yung breakdown ng DPWH budget. Makikita natin na yung National Expenditure Program, yung malaki po, na 880 billion, dahil pumutok yung flood control ay tinanggalan po ng lahat ng flood control projects. Naging 624 billion sa House, naging 570 billion sa Senado, at sa final BICAM version, wala pa pong confirm. No? So may ibang reports na nasa 529.6 billion po siya. But I think si Senator Sherwin admitted na hindi pa po iyon final. So I think that is an indicative number. Posible pong magbago yun. Yun po yung ginagawa po nila ngayon. Kino-compute po nila kung ano ba yung final version nito. And then next slide, yung unprogrammed appropriations. Bakit po natin fina-flag ang unprogrammed appropriations? Para po sa kaalaman ng lahat, yung unprogrammed appropriations, ito po yung standby fund. Ibig sabihin, ito yung mga items na wala pang pondo at maaari lang paggastusan o pagpondohan kapag may dumating na excess revenue, panibagong loan, o kaya dagdag na revenue doon sa na-target. No?
Ang naging problema, number one, ay noong 2024, ginamit po yung unprogrammed appropriations. Doon po sila nagsingit ng isang special provision para matanggalan ng pondo yung PhilHealth. Yun po yung na-rule ng Supreme Court na unconstitutional, illegal, no, yung ginawa po nila. So, siningit po yun dun sa unprogrammed appropriations at starting in 2022, 23, 24, 25, yung unprogrammed appropriations, yun po yung naging vehicle nila para sa kanilang insertions. Paano po natin nasasabi iyon? Because kapag may insertion po ang Congress, kailangan nila dagdagan ng line item. So, para mabalanse yung budget, kailangan nila kunin yun o bawasan iyon sa ibang line item. So, ang technique po nila ay dadagdagan nila yung ayuda, babawasan nila sa isang program. Halimbawa, ang ginawa nila in the past ay babawasan nila yung transportation projects. Ilalagay po nila sa unprogrammed appropriations, no? So, naging mechanism siya para magpasa ng isang budget na may insertion at hindi lang iyon na isang budget na dagdag pa dun sa President's budget na unconstitutional. So, sa Supreme Court ruling, may separate opinions po, no? So, hindi po ito part ng main ruling, hindi po ito yung rule nila, but there were 3 justices who made a comment on unprogrammed appropriations. Si Justice Leonen said that the increase in unprogrammed appropriations is unconstitutional. Yung pagtataas ng Kongreso dun sa unprogrammed na nasa President's budget. As Congress can only approve or reduce the budget approved by the President. Si Justice Kagiwa, sabi po niya, when Congress increased the unprogrammed appropriations proposed by the President, it was a deliberate attempt to circumvent the constitutional prohibition against increasing the President's proposed appropriations. Finally, si Justice Hernando said that unprogrammed appropriations in the GAA are unconstitutional and that the entire amount should be removed. Okay? So yun po yung opinions ng ibang Supreme Court justices doon sa discussion. No? So again, yung finding natin ay na-approve po yung 243 billion na nakita natin sa House version. Okay? So yun po yung mga biggest red flags na nakita natin. So nasaan na po tayo? Ano na ba ang proseso ng BICAM? Tapos na ba? Hindi pa po tayo tapos. Dahil ang ginawa po nila, ang resolution po nila ay nag-reconcile na sila in principle, pero yung styling, yung pagsusulat ng bill, yung final na numbers and figures ay kailangan pa rin nilang i-ensure na nabalanse. No? Kung saan sila nag-increase, kailangan lumabas na may decrease, no? Para mag-fit siya doon sa expenditure ceiling. So, inauthorize nila yung chairs and yung technical staff para i-reconcile ang special provisions, general provisions, typographical errors and style, and yung final amounts. Kailangan lang natin mag-ingat dito dahil hindi na po live stream ito. Very technical na po ang work dito. Hindi na po natin nakikita. Kailangan natin i-ensure na yung napag-usapan nila doon sa live stream ay lumabas doon sa final version ng BICAM. Ang indicative timeline ni Senator Sherwin Gatchalian ay December 28, magkakaroon na sila ng signing doon sa BICAM members at i-ratify naman yun ng December 29. No? So December 29 po ay Monday. I think ang nagiging problema lang ay nadeklara na holiday po yung December 29 ng Pangulo. So ibig sabihin po ba nun ay papasok yung members ng Congress given the holiday. So ang pinaka-main challenge ay magkaroon ng quorum para sa ratification ng lawmakers bago ibalik sa Pangulo. Tapos, after pa ibalik sa Pangulo, even assuming na i-ratify nila yun sa December 29 at ibigay agad sa Pangulo, ilang araw na lang bago matapos ang taon. Magagawa ba ng Pangulo na i-sign or i-veto yun? No? Sa paniniwala namin, may mga items na kailangan i-veto, lalo na yung mga pork items. But 2 days to finish it before the New Year is a very short amount of time. So, isang challenge din po yun. Kaya ang panawagan namin talaga ay sana ilabas po lahat ng datos para pati ang civil society, pati ang mga technical experts, yung mga dating naging opisyales ng gobyerno ay pwedeng makatulong din sa pagsusuri ng budget. No? So, tingnan natin, even if the President goes a little into November, I think hindi naman magiging malaking issue po iyon. But at least na-avoid na po natin yung deadlock at hindi magkakaroon ng reenacted budget for 2026. So dito po nagtatapos ang aking update. Sa ngayon po, we can go to our next speakers po. If you want to know more about yung findings po natin, here's a link to our social media accounts.
Tapos po, we posted our summary sa social media accounts po natin. So pwede nyo pong basahin yung full report doon. Mga notes natin on the BICAM procedure. Thank you. Maraming salamat. Good morning po sa lahat. No? Kinakatawan ko po ang 77 mga organisasyon, mga medical society, health workers, midwives, nurses, therapists, medical technologists, pharmacists at iba pa, na pumirma ho sa isang petition na pinaabot namin sa mga congressman at senator noon pang November tungkol sa budget ng PhilHealth at sa MyFit. No? Bihira ho kaming magkasama-sama kasi busy ho sa trabaho. Pero kung nararamdaman naming may matinding pagkakamaling nangyayari, nagsasalita ho kami at madali hong magtawagan kung ganun kalaki ang problema. So, pag-usapan ko po yung isa sa mga pinakita ni AJ na problema, no, yung MyFit. Marami hong problema ang MyFit. Hindi, unang-una, number one, no? The next, please. Ang unang-una yung EPAL. Alam niyo na yan, di ba? Pampasikat lang yan doon sa ating mga mambabatas. May guarantee letter, di ba? Ngayon, isang problema lang yon at sinasabi nilang tatanggalin na nila yung guarantee letter. Ang tanong namin, matatanggal mo ba talaga yan? Ibibigay mo doon sa director ng provincial hospital. Sino ba yung boss niya? Hindi ba mga politiko rin, no? So, tingin namin, kasi wala naman talagang nakalagay na guarantee letter sa batas. Yan lang ay standard practice. Hindi namin makita pa yung provision kung paano nila balak tanggalin yung guarantee letter na yan. Pero napakahirap niyan, no? So yan, pero hindi lang yan yung problema, napakaraming problema ng MyFit. Yung pangalawa, magmamakaawa yung pasyente. Kulang yung kanyang PhilHealth, kulang yung kanyang laman ng kanyang bulsa. Siguro lahat kayo may kilalang ganyang pasyente, di ba? Kung hindi kayo mismo na ospital at nagkautang-utang dahil sa paghihirap. So, kahit tanggalin mo yung guarantee letter, nilagay mo sa direktor, magmamakaawa pa rin. Lagay mo sa social worker, magmamakaawa pa rin. Hindi po siya automatic. So, para sa amin, insulto yan sa pasyente kasi karapatan nila ang kalusugan. Hindi dapat sila lumuhod at magmakaawa para magamot sila. So, hindi siya automatic. Pangatlo, kumikindat-kindat ang ano natin. Dumadami ang pipilahan nila. Ang gusto ng ating batas, Universal Healthcare Act, sana isa lang ang tagabayad kung magkasakit ang isang tao. The primary payer should be PhilHealth. Iniba-iba nila yung pipilahan. Sa amin, you aggravate. Naghihirap na nga, pipila pa sa MyFit. No? Kung kulang yung MyFit, pipila sa PAGCOR. Kung kulang pa yon, pipila sa PCSO. Iba-ibang pila, iba-ibang opisina, iba-ibang patakaran na napaka-komplikado. Hindi ba nakakainis yun kung ikaw yung pasyente na ang dami mong hihingan ng pera, hindi centralized? No? Pang-apat, at ito malaking problema, inaagaw ang insurance para sa 24.5 million Filipinos. Kasi bakit ba ang budget natin nung una, 53 billion, no, for PhilHealth. Tapos, sa kaka-argue at bargain, ginawang 69 kahapon lang, 69 billion. Pero alam nyo ba kung magkano dapat ang premium ng 24.5 million indirect contributors? Ang indirect contributors, pag hindi nyo alam, sila yung mahihirap. Hindi nila kayang bayaran yung insurance.
ang nasa batas, kailangang bayaran ng gobyerno ang insurance ng 24.5 million pesos. Ay, 24.5 million Filipinos. Ang minimum insurance natin, 6,000 a year. So kung 24.5 million times 6,000, that's 147 billion dapat. Ang binibigay lang, 69. No? Saan napunta yon? Marami ron sa tingin namin napunta sa MyFIP. No? Duplication lang yung MyFIP eh. Tulong sa mga na-admit. No? Gusto natin yung basic right nila mag-insurance mabayaran. Pinakamalaking budget daw sa buong history ng PhilHealth. Ay, sakit. Sorry. Pinakamalaking budget. Pag mamalaki mo ba yun, kulang-kulang yung binibigay mo. Never na naibigay ang sapat na budget para sa insurance ng mga mahihirap. So kung kulang-kulang naman, wag mo nang ipagmalaking yan ang pinakamalaking budget. Kasi pati yan kulang. O panglima, kulang sa pangangasiwa ang accounting, ang MyFIP. No? Walang ano yan eh. Tago ang accounting niyan. Sino ang binigyan? Sinong nagde-decide? Sinong bigyan? Sino nagde-decide magkano ang ibibigay? Sinong magbibigay kung para sa anong sakit at kung anong klaseng gamot ang babayaran? No? At saka bakit? Bakit siya? Bakit itong isa? Hindi. Tinitingnan lang nila yung nabigyan nila. Hindi tinitingnan yung milyon-milyong Pilipinong hindi natulungan ng MyFIP. No? So napaka-opaque, walang nakakakita. No? Hindi tulad ng PhilHealth, meron niyang patakaran kung sino, may patakaran kung magkano, no? May patakaran kung para sa anong sakit, at kung anong gamot at mga operasyon ang babayaran. No? Dito sa MyFIP, wala. Kulang na kulang sa pangangasiwa. At panghuling problema ng MyFIP, nabawasan yung kapangyarihan natin tumawad. Paano ba nangyari yan? Kasi kung maraming nagbabayad, may AICS, may TUPAD, may MyFIP, may PhilHealth, madaling tumawad ang mga drug company. Halimbawa, ayaw, ang mura ng bayad sa PhilHealth, dito ko bibenta sa MyFIP. Pero kung iisa ang tagabayad, malaking kapangyarihan yan. Poder para tumawad, no? Ang tawag nila AJ dyan, power of monopsony. Pero ako nalulunod. Yung monopoly daw, isa ang tagabenta, pero yung monopsony, isa ang tagabili. Yan ang dahilan kung bakit sinasaad sa Universal Healthcare Act na dapat isa lang ang tagabayad sa healthcare. So pakitaan ko na lang kayo ng dalawang, kasi lunod na kayo sa datos, kaya sabi ko baka ito na lang papakita ko yung mga principles on why MyFIP fails and why removing the guarantee letter, even if they could do it, which I think is impossible, will not solve the problems with MyFIP. Tingnan nyo itong takbo ng MyFIP funds natin in the past 7 years. Palaki siya ng palaki. No? Tingnan nyo yung 2023, 24, 25. Magkano lahat yan? 132 billion pesos in the last 3 years, 23, 25. Alam nyo ba kung magkano ang natanggap ng PhilHealth in the past 3 years? 60 billion. Hindi ba nakakaasar yon na yung bayad sa ating karapatan, 60 billion, pero yung bayad para sa EPAL, 132 billion. So, talagang nilalabag nila yung Universal Healthcare Act. Napunta na sa ayuda sa kanilang EPAL funds ang pondo na napakagulo ng pangangasiwa. Ang huli kong gustong pakita sa inyong datos, ito. Saan ba talaga napupunta? Kasi wala namang nag-accounting ng MyFIP eh. So, pakita natin yung next slide. Ito,
kinuha namin yung datos ng National Demographic and Health Survey of 2022. Pinaghiwa-hiwalay namin ang Pilipino sa 5 antas ng kayamanan, no? Pinakamahirap at mahirap, pinakamayaman at mayaman, at yung nasa gitna. Tingnan nyo kung ilan ang nabigyan ng ayuda, yung discretionary funds. Next, please. Mas marami doon sa mahirap, no? Pero bakit doon sa pinakamayaman, meron pa rin nakukuha? Diba? Binanggit yan ng DOH kahapon eh. Sabi nila, bakit nga ba hindi nila makontrol sinong nabibigyan? Bakit merong naka-aircon room na malaki na humihingi ng ayuda? Kasi nga, kulang sa pangangasiwa. Tapos pag tingnan nyo, next please, kung magkano ang natatanggap, aba, yung poorest, 10,000 pag nakakuha ng ayuda. Samantalang yung richer and richest, more than 30,000 ang natatanggap nila pag humingi sila ng ayuda. No? Marami nga dyan, ebidensya ng pagkakulang sa pangangasiwa. Nakakakuha ng ayuda sa maraming lugar. No? Samantalang yung iba, walang nakukuha. No? Ito yung patunay. Indigent fund ba yan? Hindi yan mukhang indigent fund sa akin. Yan mukhang campaign fund. So, nagmamakaawa kami sa ating mga mambabatas. At saka sa ating Pangulo, kasi malapit nang pumunta sa kanya. Ang daming pangako. Pangako, greater hospitalization benefits, libre yung gamot, tapos merong yakap, outpatient benefits, no? Panay pangako. Lagyan naman ng palaman yung tinapay. Diba? Panay tinapay lang yun eh. Walang laman sa loob. Lagyan naman ng pera, no? Kasi kung hindi niya lagyan ng budget yung mga pangakong yan, yun lang siya, pangako. So, Mr. President, hiling ng 72 organizations, put your money where your mouth is. Hindi panay pangako. Maraming salamat po. Salamat po. Magandang umaga po, Task Force Mapalad National Peasant Federation. So, kami po, matagal na po kami nagbabantay ng budget ng Rural Development Agency. So, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform. Ang nakapagtataka po, sobrang pareho po na sitwasyon na sinasabi sa health. Kasi it seems na mahilig mangako ang presidente. Pero yung pera ay wala dun sa tinapay na hinahain niya. Kasi nangako po siya, nakatatlong SONA na po, State of the Nation Address, pinapangakong tatapusin ng land distribution sa mga magsasaka. Pero hindi pa ho niya yun, hindi pa ho yun na-achieve. In fact, yung average ng allocation for land acquisition for the past presidents is average na 2 billion a year. For the past presidents, since the first Aquino administration, ang average na allocation niya for the BBM administration is just 6 million. So from 2 billion to 6 million, yun po yung jump. So mangangako po siya sa SONA na tatapusin niya ang agrarian reform at paborito niya ang agriculture. Lagi siyang first 3 paragraphs ng kanyang SONA. Pero hindi niya nilalagay yung pera doon. In fact, ngayon lang po nagkaroon ng maayos na budget for agrarian reform. Kasi nung kailangan pa namin maghuramentadong mga peasant federation para lang ilagay yung actual budget. So ano po yung ginawa namin paghuhuramentado? Nabanggit po ni Patrick kanina na nag-participate kami dun sa pag-observe ng House of Representatives. Actually, nakakapasok naman na kami dati pa. Inimbita kami ng Committee on Agrarian Reform, inimbita kami ng Committee on Appropriations. Pero for confidence building, sige na nga, attend na kami, magpapa-accredit na kami. Kahit nandun naman na kami to begin with. Ang nakapagtataka po, napakasama po ng experience namin noon kasi dun sa mismong budget hearing ng Department of Agrarian Reform, it was a certain day, it was a Friday, nakaset siya ng hapon, 2 p.m. The day before, magkasama kami ni Secretary Estrella. Sama namin si Christian Monson, tsaka yung mga farmer peasant leaders. Sinabi niya, magkita-kita tayo sa budget.
doon tayo mag-usap-usap. Tapos, ang nangyari, minove nila to 10 a.m. Kahit alam nila, yung flight namin is 7 a.m. So, hindi na kami aabot. Sobrang bad faith po nun. Parang sinasadya, tas ang nangyari, hindi kami umabot. So, may GC naman po kami. Nagwala na lang kami dun sa GC. We were saying we had inputs, we had questions that we already fielded to the Committee on Appropriations. Nakapublish po siya sa website ng House of Representatives. Pero, ayaw po nila tanungin. Ayaw nila tanungin yung mga questions namin. Kasi, kino-call out namin yung hindi nila napaglalagay ng budget dun sa pagka-acquire ng lupa ng mga ipapamahagi sa mga magsasaka. Ano po ba yung pinaglalaban natin mga lupa? Ito po na po yung final 10% of land distribution. Alam niyo po, 37 years old na po yung agrarian reform. Yung final 10% ay yung lupa na hawak ng mga politically and economically elite families ng buong bayan. In fact, kung titingnan po natin yung database na natitira pang ipamahagi, puro mga presidential families ang may hawak. Arroyo, Aquino, Cojuangco, Rojas, Mark, all of them, most of it handled ng mga talagang may kayang pigilan yung pamahagi ng lupa. Last 10%. And kaya po for the past decade, the Philippines is known for the grim reality of the being most dangerous country for land defenders. Kasi nandun na po tayo sa final stretch ng land distribution. At ano po yung pinaglalaban namin? What we want is for the government, through the Department of Agrarian Reform, to allocate money para mabili na yung mga lupa ng mga hasyenderong politiko. Yun po hiningi namin, landowners compensation, so that mabili na yung lupa sa kanila at maibigay sa pamagsasaka. From 2 billion average annually for the past president, 6 million lang. Ang nakuha natin ngayon is 1.3 billion. Pero sobrang hard fought po nun. Kasi hindi po kami, kinailangan pa namin pumunta doon at ibigay yung mga questions live. Tapos, talagang pinupukpok, if you could see some of the videos what we needed to do. Pero there were some wins. Paano po ito na-achieve? Hindi po ito through the House of Representatives. Gusto namin magpasalamat sa Senado because they heard us. We were in the meeting with Senator Win Gatchalian at we had some dialogues with some of the senators. At dininig nila yung case na kailangan lang tapusin ng agrarian reform. Oo. Sobrang ito pa So, aside from agrarian reform po, meron din kaming findings na sobrang egregious sa mga rural development. Kung hindi po sa kaalaman ng marami, ang alam po ng batas ng reformang agraryo, yung na hindi expected na hindi bigyan ng pondo ang agrarian reform. Kasi alam nila, yung mga congressman at senador, sila yung mga landowners nationwide. Meron pong tinatawag na agrarian reform fund na pwedeng paglaanan ng budget. Noong 2025 po, which was an election year, nag-allocate po ng 19 billion ang Presidential Agrarian Reform Committee. Supposedly, for land distribution, yung pagbibili ng lupa. Pero, according to our reports, hindi po doon ginamit. Ito po yung precursor na sinasabi ni AJ kanina, na Assistance to Farmers and Fisherfolk, which is essentially an ayuda program. So kung napansin niyo po, yung Presidente at saka si Secretary Estrella, ang hilig po nilang magkaroon ng sortie, yung mamimigay sila ng titulo, kasama ng farm equipment at ng titulo at ng cheque containing 5,000 to 10,000 pesos. Doon po yung ginamit. Ano po ba yung source ng Agrarian Reform Fund? Primarily sourced, up to 60% of it, comes from the ill-gotten wealth of the very president who allocated it for this ayuda. So ang nangyari po, inubos po ngayon ng 2025. Okay? Tapos ngayon, isa-source niya dito sa ating budget. Kasi naubos niya na eh. So, ito ba yung irony nun galing yun sa pamilya nila na ill-gotten wealth, sequestered by sa PCGG, inubos nila, tapos ngayon kukunin doon. Hindi ko alam kung paano mo i-describe yung ganong klaseng kagustuhang i-perpetuate yung kapangyarihan. Kasi, ginagamit pang bayan talaga doon sa rural sector. Ano po ba yung iba pang insertions sa rural sector? Kung mapapansin niyo po, dinagdahan din po yung Rural Electrification Program.
Meron na po yung allegations of 400 million na stolen by the for electric cooperatives. Within this year lang, I think September lumabas yung decision. Tapos dadagdagan lang naman nila yun. Another issue sa rural sector ulit. If you're familiar with the local water utilities administration, they gave it a zero budget in the BICAM. Ano po importance nun? Kasi yung LUWA po, siya po yung magbabantay nung ginagawa ng mga private water companies outside of Metro Manila. Sino ba yung private water companies na yun? Primary of which, nakaupo sila sa Senado at saka sa House of Representatives. Dalawa sa kanila nandun. Yung mga Villar, Prime Water. Zinero budget nila yung ahensya na dapat magbabantay dun sa private interest sila. Hindi ko alam kung good governance ba yun. Okay? So, anyway, finally po, in this case po, gusto ko lang pong ipanawagan, nagkakaroon po tayo ng konting gains, pero they find more creative ways to steal from the people. So hindi pa po tapos, kahit na-open na yung BICAM, ang nangyayari kasi, in-open nila, pero yung alingasaw ay mabaho pa rin. So we need to continue what we're doing, and mukhang keep getting smarter po. So yun po, salamat. Maraming salamat, team. Sa part po ng ating press conference ay nandito na po tayo kung saan ang mga issues na kaugnay sa budget ay nakaka-apekto sa ating maraming karapatan. At unang-una na dito ay ating karapatan para magtanong ng informasyon at humingi ng accountability kung paano ginagastos ang ating mga taxes. At ito ay pinag-usapan na nga sa budget. Para pag-usapan ito, inaanihan po natin si Ms. Malu Mangahas, co-convenor ng Right to Know, Right Now Coalition. Alright, salamat Patrick. Thank you for attending tong joint press conference. Ano po, magsisimula ako dun sa hindi pa tapos ang kwento ng mga multo ng 2025 budget. Yung infrastructure projects na masyadong maraming kurakutan na naganap. At sa totoo lang, nagpapatuloy kaming silipin together with BetterGov.ph at People's Budget Coalition naliban sa mga flood control projects. Marami pang mga proyekto na mukhang namulto rin ng mga nangungurakot. Roads and bridges, multi-purpose buildings, farm-to-market roads, etc. So, yung 2025 budget, sinasabi nila na possibly the worst budget ever in recent history. Paano kaya yung 2026 budget natin ilulugar? It remains a very imperfect budget. Na natinig ninyo sa pahayag nila AJ, ni Dr. Tony, at saka ni Tim. It's a budget that remains pork-riddled, soft, hard, and shadow pork. It's a budget that remains for the most part politically mediated or politically invested. It's a budget that's marked by dagdag bawas, ang dagdag dun sa mga gusto ng mga politiko, ang bawas dun sa mga walang epal values. It's a budget that also was marked sa BICAM stage by shortcuts or new side door entries of expenditure items na wala naman in the beginning of time from the National Expenditure Program. Ano po ba yung batas? The President proposes, the Congress holds the power of the purse, and the Executive disposes and implements. Ibig sabihin nito, parang sabi nga nila from the People's Budget Coalition na ilang araw na nagpuyat para manood at magbantay at mag-notes. Ito yung mga red flags the agencies, hard and soft pork combined. AIF, AIX, TUPAD, PALGU, PAF, Tunong-Dulong, NTF, LCAP, FMR, Farm to Market Roads, at iba pa. So, ibig sabihin, ang dami pa nating dapat bantayan. Talaga bang nalinis ng pork o insertions itong mga proyektong to? Now, the next problem is, meron pa rin namang secret pork. Palagay ko, hindi pa natin ito malalaman until the reality stares us in the eye. Mga tagong pork barrel o pork-like projects sa budget ng Office of the President, Office of the Vice President, at iba pang ahensya na nagmumudbud din ng katakot-takot na ayuda. We have marked also in the BICAM some shortcuts to the budget process.
late yung submission ng revised projects ng Farm to Market Road. Sabi ng DA Secretary, siya daw ay may sakit nung sinabmit ito. Acceptable ba yun? O dapat talagang i-censure itong si DA Secretary? Kasi kung alam natin ang budget cycle, ang budget call po simula pa lang nung nakaraang panahon pa, bago yung SONA ng Pangulo. Umihingi ng parang reprise o restoration ng budget ang DPWH kasi hindi daw tama yung ginamit na cost of materials reference. November 12 pa, tapos na yung Senate budget. Doon binigay, doon tinatas sa DPWH submission yung kanilang budget. So may increase, may decrease ng mga agency budgets from 100% to 300% or even from 0 to a lot of money. So medyo mahalaga itong pangitain para sa atin kasi the more granular data we get, talagang siguro lalabas lalo yung mga problema. We're talking about aggregate amounts for now. But I'm sure, pag bumaba ito, katulad dun sa flood control projects, malalaman natin sino yung mga favored contractors, saan yung mga ghost projects, saan yung mga substandard project. Ibalik ko lang ng konti yung kwento. Noong 2022, ang General Appropriations Act na minana ng Bongbong Marcos administration ay 5.024 trillion pesos. 2023, naging 5.268. 2024, 5.76. 2025, 6.352 trillion. At ngayon, ang proposal na sinumite sa Kongreso, 6.793 trillion. Do the math, halos 1.8 trillion pesos ang itinaas. Ibig sabihin, sana man lang may balik serbisyo ito. Pero, sa totoo lang, from a high of 7.6%, lower than target, ang 5 to 6% ngayong taon ang inaasahang GNP. Ang GDP, 5.4 to 5.7% itong Oktubre, lower than the target of the government. Ibig sabihin, meron bang bumalik na serbisyo sa mga tao at sa ekonomiya itong pagtaas ng budget? Tingnan natin yung kalagayan ng mga Pilipino at ito daw yung number one issue. Joblessness, unemployment, na mula 5.4% noong 2022, ngayon by October 5% pa rin. Sabihin, walang ganong nagbago. Konti yung trabahong naibigay. Underemployment is the more worrisome thing. From 2022 na 14.4% approximately. Ngayon 12% na naman. Bumaba sana ito ng 11% last year, ngayon tumataas na naman. Ibig sabihin, nasan yung kalaman sa pandesal? Actually, baka walang pandesal, Dr. Tony. Mukhang ayaw nila. What we're leading on to is a Right to Know Right Now coalition. Ang tingin namin, talagang budget cycle doesn't stop with just the submission of the budget. The key and weakest link sa mga pangyayaring ito ay yung procurement process. Ito yung napagtibay natin dun sa mga corruption sa flood control projects. Sa procurement process, dapat ang atin ng panawagan ay accountability. Pero, okay naman yung sinasabi ng Kongreso na may live streaming historic first, na mayroong live streaming ng budget, open budget process, pero may mga side negotiations, may mga caucuses yung mga chambers na sarado pa rin. So parang close open ang nangyari. Sabi nila, pwede naman daw mag-citizen participatory audit. Okay lang yon, pero hindi sa lahat ng proyekto. Dapat ang first line of defense ay oversight by Congress. Kayo yung nagpakda ng budget na yan. Anong ginagawa nyo? Bakit matutulog kayo sa pansitan? Tapos ang dami na palang corruption cases. Kung citizen participatory audit din, parang ang dating is, budget nyo to, taxpayers money ito, bahala na kayo, kayong magbantay. Bakit ang mga mamamayan at ang civil society ang dapat tumindig para siguro na magagastos ng mahusay yung pera natin? Pangalawa, dapat daw may mga dashboards. A good thing really. Dapat ilabas talaga yan. Pero sana, real time, sortable, merong konting curation ng analysis o meaning nitong mga numbers na to.
Then if you will look at the DPWH budget projects alone, all infra, all 10 years, mga abot ng mga 100, 240,000 gross. Ganun katindi yung trabaho. Now, what are we seeing? Even if they're posted online, the problem is government has to cure the errors in government data sets. Okay? Yung DPWH sa aming nakikita, yung kanilang database noong 2025 August, dinownload namin. November 2025, dinownload namin ulit. Lalong lumiit yung halaga at yung bilang ng mga proyekto ng mga top contractors. Ano yun? Point shaving? Pagdating naman sa PhilJeps, tinignan namin, and BetterGov.ph has also found out about this. Okay, parang mga 6.9 trillion pesos na mga proyekto yung nakalagay sa PhilJeps database. Kaso, may mga unique rows, siguro mga 2/3 of it, pero may mga duplicates na 1/3 of it. Ang problema, yung duplicates, mas malaki pa yung halaga. So we're not rattling off these numbers to tell you that we don't like government being open, but we don't like dirty data. So kahit na ilabas yung mga data na yan, sa totoo lang, ang naghihirap para taluntunin kung mayroong korakutan, taong bayan na naman. Asan ang mga senador at congressman? Asan yung mga sekretary natin na nakalimot pag-submit ng updated file? Asan yung ating mga sekretary na mali daw ang ginamit na reference para i-reduce yung budget? Sa totoo lang, part ng kultura siguro din natin, people seem entitled to ayuda. Pero part ng kultura natin is also politicians abuse itong mga ayuda programs na ito. Lalo na pagpapalapit na ang eleksyon. So ang aming panawagan, we should move from transparency to accountability. And that is a burden that actually should be led, mainly first by our legislators and then by citizens. But make it happen. Clean your data. Produce data that would be current, fair, reliable, and actually consistent. Huwag naman yung hindi pa tapos yung 2025 budget aberya. Ito na naman. Budget ng 2026 aberya. Imagine what will happen. 2027 will be a pre-election year budget. 2028 will be an election year budget. So pag hindi ito natapos na na-cure, we think the President should make do within his powers to correct all these errors. Kasi sabi niya, mahiya naman kayo. Sana naman, Mr. President, mahiya ka rin naman. Ayusin mo itong problema na sinimulan mo. Tapusin mo. Thank you. Maraming salamat sa mga bubuksan na po natin yung open forum at sa mga nakikinig po, maraming salamat na kasama pa rin namin kayo sa puntong ito. So bago po natin tawagin yung mga press na nasa on-site, meron po tayong mga katanungan na nagpasa online po dahil live po tayo. No? So ang unang tanong sa ating pong mga speakers, saan napupunta ang 15% ng sin tax intended sa mga magsasaka? May accounting ba tayo ng mga expenditure? Yes po. So, bahagi po ng sin tax law ay may provision po doon ng earmarking para sa mga magsasaka ng tabako. So, ito po ay para sa mga farmers ng Virginia, Burley, and other forms of tobacco, no? Yung mga locally produced tobacco products. So, binibigay po ito sa kanila diretso. Dina-download po ito sa LGU. May formula po ang DBM kung saan pinaghahatian po yung total amounts base sa kung gaano kalaki yung production ng tobacco ng bawat LGU at dina-download yun directly. So, kung ang tanong ay saan ba ito ginagastos, hindi po clear at hindi po transparent at accountable exactly kung paano siya ginagastos. Dahil nga, diretso ito sa LGU. Dati, na-request po namin yung breakdown nito. Dahil ang purpose po nito ay mabigyan sila ng livelihood
para makapag-shift away from tobacco. Dahil yung tobacco po ay isang nakakamatay na produkto. So gusto po natin, kaya nga may tax dito ay yung mga tobacco farmers ay hindi mawalan ng hanap buhay at maghanap ng mas magandang agricultural product. So yun po yung punto doon. Ang problema nakita namin, yung ibang projects dito ay nagiging basketball court or nagiging mga ibang infrastructure na hindi related sa agriculture. Ang worst pa ay, nung taong ito, may mga ilang mambabatas na nagtangka na mag-file ng amendment sa sin tax law na hindi lang babawasan yung tax sa tobacco, ang gusto pa nila ay palawakin yung items na pwedeng panggastusan ng pera na ito. Ang gusto pa nila ay pwedeng yung mga ayuda items o yung mga pork items, dagdagan pa nila yun. No? So, magandang tanong po ito para mabantayan po ito. I think pwede natin i-request sa DBM at sa mga LGUs directly. So, kailangan manggaling sa LGUs directly yung accounting kung paano ginamit yung pondong ito. Tanong si Ghost. Salamat, AJ. Ang sunod na katanungan ko mula ulit sa live. Naniniwala ba tayo na ang tunay na reforma sa lupa ay matutupad kung ang mga mismong may hawak ng kapangyarihan sa gobyerno mismo ang may-ari ng lupa? Baka mas okay pa yung solusyon ni Mao sa mga landlords in this source. Hindi ko naman po natin fina-forward yung solusyon ni Mao. Pero I think ito po yung punto nung pag-seek natin na anti-political dynasty law. Bukod dun sa paglalaan ng pondo sa pagpamamahagi ng lupa, kailangan po kasi, hindi po kasi na ma-hold accountable. Kasi kung ikaw yung may-ari ng lupa, ikaw din yung mayor, tapos ikaw din yung judge, alam mo yun, parang ang hirap ipagpatuloy yung pamamahagi kasi nga, kontrolado mo yung buong gobyerno. So, Pwede bang magdagdag? Ang aming observation, at ito yung nakukuha namin sa paggawa ng mga storya, ang amilyar sa mga properties na pag-aari ng mga politiko, madalas hindi naman nababayaran on time. Now, this budget will require huge revenue goals na baka hindi ma-meet dahil mukhang bumabagsak yung ekonomiya at yun yata yung kanilang pinakamalaking problema. Sana man lang meron naman kung meron mang ibibito na items, sana meron ding executive announcement na lahat ng mga politiko na in-default o hindi nagbabayad ng tamang amilyar, magbayad naman kayo para di ba share the pain. So we could all share the gain. Ang problema sila lang yung share the gain. Tayo, we share the pain, all of us. Okay po, maraming salamat. Sige po, we open the floor for questions. Good morning po, Victoria Tulad of ABS-CBN. Given everything that you've mentioned, yung mga red flags, what do you make of the statement ng Senate majority saying that there were no midnight deals, no last-minute insertions done in the dark, and no amendments that escaped public scrutiny? And then sabi rin po ni Senator Sherwin Gatchalian, this is a budget that we can be very proud of because done in a transparent manner. Sige. To be fair and to give credit to Senator Sherwin, I think nakita natin yung good intentions niya na buksan yung process na ito. Again, si Senator Sherwin yung nag-initiate na invite ang civil society during the Senate hearings. Siya yung nag-create ng transparency portal to see all those documents. And then siya din yung nag-allow ng access din sa machine-readable files that we were able to do analysis on and do all the red flags of the infrastructure projects. Yung community namin ng civic tech volunteers na Angry Nerds, they were able to flag, for example, 252 billion worth of red flags in the House version. And because we were able to give that data to the Senate, that went down to 144 billion na lang in the Senate version. So I think si Senator Sherwin, bukas siya, open siya, no? But yung pronouncement nila na, for example, there is no more corruption in the budget, I think that's not for them to decide or for them to evaluate. That is for the people to evaluate. Because these politicians po, they will always try. Even if si Senator Sherwin might be good, there will be other politicians na mag-try magsingit, mag-try ng last minute, whether from the executive or the Senate. Kaya ang panawagan namin, buksan yung buong proseso. If gusto natin ng transparency and accountability, openness is
necessary but it's not sufficient. No? Kinakailangan po siya pero hindi po siya sapat. Yung mga pagbubukas ng datos na ito, kailangan po siya mangyari but hindi po siya sapat. Because yung proseso ng pagtatalakay ng mga farm-to-market roads, yung pagtatalakay ng mga ayuda programs, kulang pa rin yung pakikinig nila sa tao. Have they consulted kung ano ba yung sistema ng guarantee letter na gusto nila, yung special provisions? Nag-decide na lang sila na, mawawalan na yung corruption dito. I think civil society, media, academe, we should have a bigger seat at this table. No? Ang daming barriers sa budget na technical that we're trying to overcome, pero ang dami ding political barriers na gusto natin natanggalin. At yun yung role na kailangan gampanan ng civil society. And we hope, we appeal, no? We're not bashing the legislators. We are asking them, we're appealing to them na makinig po sa taong bayan, i-involve po kami sa proseso because this is our taxpayer money. Deserve natin maging bahagi po nito. Or do you believe that It's hard, honestly, ang hirap na sabihin na no eh. Ang hirap for me to confirm that. Siyempre, hindi naman ako yung chair. Ang daming points in the live stream na hindi natin nababantayan. If they wanted us to be confident, kung gusto talaga nila na confident tayo, na may tiwala tayo, sana lahat ng procedure, lahat ng documents uploaded, sana walang pauses in the live stream. And yung irregularity, halimbawa, na si DA Secretary magsasabit ng last minute list, si DPW Secretary magsasabit na proposal, sana na-avoid yun. Because kung kita sa lahat, transparent at every stage of the process, mas magiging confident tayo. So I cannot confirm it, I cannot deny it, I don't know kung totoo man ito o hindi. Pero hanggat hindi natin nilalabas lahat ng datos na ito, hindi natin masasabi na totoo po ito. And also, on the timeline po, do you think hindi talaga tayo ma-re-enacted budget considering na sobrang sikip na nung mabibigay sa executive? And ano ang dangers ng re-enacted budget? Because now, senators are saying na, okay naman tayo mag-re-enacted, walang problem. Okay. So pag sinabing re-enacted, hindi naman ibig sabihin yung buong taon ng 2026 ay magkakaroon tayo ng re-enacted. Ang ibig lang sabihin niya ay kung wala po tayong maipasa na bagong GAA by December 31, technically, ini-implement pa rin ang 2025 GAA. So, since December 29 ang target nila na ratification, it's possible that BBM might need more time. And valid yun, no? Kung kailangan niya pag-aralan talaga, mas okay yun kaysa yung isign niya lang ng basta-basta. What he can do to ensure na walang problema sa budget ay he can sign it initially, veto yung mga talagang very hard na red flags, and issue an executive order. Pwede siya mag-executive order kung saan pwedeng i-delay yung release ng appropriations ng mga risky or red flag na items. Pwede niya gawin yun. Pwede niya i-direct yung DBM na pag-aralan itong mga ayuda programs na hanggat may guidelines sila na mas maayos na implementation, hindi mo nila, i-hold mo na nila. So it's still part of the appropriations, pero the executive can decide na mamaya na tong mga red flags and risky na items. I think yun ang trabaho ni Pangulo. Pwede bang dumagdag? Kasi baka nga walang midnight insertion, pero yung insertion during the recess na ngayon. Kasi ang haba eh. Doon sa my feed, nung unang binanggit ang my feed sa deliberation, biglang nag-recess. Tapos natapos na kami ng tanghalian, recess pa rin. Nung nag-resume, biglang ito na yung nangyari. Ang hiling ng Kongreso, 49 billion. Ang hiling ng Senado, 24 billion for my bill. After that long recess, ang naging resolution nila, 51. 49 plus 24 divided by 2. Nagkaano? Is 51. Paano nangyari yun, di ba? Nakakakunot ng noo eh. So yun, sikreto yun. Paano naging 51? Yung compromise ng 49 and 24, di ba? Kasi kung papakita lang AJ yung tapos na, hindi yan open session. Sa akin, sarsuela yan. No? Ikaw magsabi nito, ikaw sabihin mo, tapos biglang naging ganyan. Bakit naging 51? Hindi natin alam kung bakit. So it is still opaque, I think. Hindi siya open sa amin.
makatama yung word na enactment, no? Kasi talagang there was acting, parang naging sarsuela yung deliberation. Not the opinion of the 72 petitioners. Baka isa dapat i-check natin, ito nadinig namin, I think some of the reporters here earlier, nung nasalanta yung DPWH reputation because of the flood control controversy, ang sabi sa amin, abiso sa mga ibang agencies, ipapan out na nila yung ibang proyekto back to the agencies. Farm-to-market roads, school building, yung iba pang proyekto. So kaya, dumami apparently yung mga ayuda at nag-increase yung mga budget ng ilang agencies. The thing that actually sticks out here is yung fund for local government units. Kasi 300, 400%, nearly 4 times yung itinaas. Ang problema mo doon, dati kasi parang yung local government support fund, largely infra na local. Itong bagong pangalan na to, parang tipong infra and everything else. Which means, parang ganun pa rin naman. Now, if you will total everything that goes down to the local government units o discretion ng mga politiko, governor, mayor, hanggang vice mayor, councilor, nakaalyado nila. That is where the ties that bind could be so compelling as a string that connects all this ayuda. Okay, thank you. May isa pa pong tanong. May isa pa. Hello po, Krisha Subing from the Inquirer. Doc Dan, since nabalin niyo na po yung MAIFIP, of course, nung nag-realign po ng savings from the DPWH, lumaki po yung PhilHealth budget. I'm curious whether yung stand po ba ninyo is okay na po ba yung kabuuan na budget ng health sector, or are you still calling for President Marcos, if ever i-ratify po ng Kongreso tong budget na to veto the item for MAIFIP? So, dalawa yung tanong mo eh. Yung una, sapat na ba yung 69 billion, di ba? 69, kasi 53, pinagdagan ng 16 iya from tobacco tax, 69. Mas marami yun. Pero ang tanong mo kung kulang, kulang yun. Kasi ang insurance para sa mga hindi kayang magbayad, as I said, is 147 billion. No? So kulang yun. Anong gagawin ng Pangulo? Aba, hindi ko alam. They put themselves in this corner, including his allies in Congress. Hindi ko alam kung anong gagawin nilang solusyon. Basta tayo, bilang taong bayan, karapatan nating dumaing na ang daming pangako, kulang ang kalaman sa pangako nila. Gawan nyo ng paraan. Hindi ko alam eh. Kayo yung Pangulo eh, kayo yung mambabatas, kayong lumutas niyan. Nag-meeting kami kahapon, parang naubos na yung oras namin. Sabi ko, ba't ba natin nilulutas yung problema para sa kanila? Sila yung gumawa ng problema, silang maglutas niya. Yeah, I just wanted to add. So 2 points lang, no? Yung konteksto ng presidential veto, I think kailangan natin maintindihan, the president can't reallocate anymore. So kahit gusto niyang ilipat from MAIFIP to PhilHealth, hindi na niya magagawa yun. Yung veto, pwede niyang tanggalin yung mga risky items. Halimbawa, last year, nung nag-veto siya, marami siyang tinanggal actually ng flood control, although kulang pa yun. So yun yung pwede niyang gawin. I-delete niya, so hindi na yun ma-implement. That's why one thing that he can think about is having an EO na yung mga red flags, risky items for later release siya. Hindi ibig sabihin na hindi na niya i-implement, but pwede niyang gawin na i-direct ng DBM na pag-aralan, okay, what are these infrastructure items? What are these ayuda programs? Pwede bang before we release these, may kumpletong listahan, maayos na listahan, may full data, and based on that criteria, dun lang niya i-release yung SARO, yung NCA, yung mga other administrative requirements para ma-release yung pera. So that's on the veto. The second thing on PhilHealth, ang ibabandera na headline figure ng PhilHealth ay ngayon ay 129 billion. Pero mahalaga po na malaman natin yung konteksto na iyon. Nagsimula po yung budget ng PhilHealth na 53 billion in the net at dinagdagan yun ng 60 billion. Presumably because Congress already anticipated na
matatalo yung DOF dun sa Supreme Court decision at i-order sila na ibalik yung 60 billion. So they already included that 60 billion. Pero yung 53 billion na yun, that only accounts for yung syntax earmarking. Kaya yung explanation nila Sen. Lore, nila Sen. Pia, yung 16 billion na binalik, that's to make that syntax earmarking whole. So ngayon, 69 billion na siya, that is your syntax earmarking. Yung 60 billion, that is your Supreme Court decision supposedly. So kaya 129. So questionable, so bukod pa sa sinasabi ni Dr. Tony na kulang pa nga iyon, questionable yung tanong ay, yung 60 billion ba na iyon ay dapat kasama sa GAA? Because if you think about it, yung Supreme Court ruling said na kailangan ibalik yung tinanggal na pera na cash reserves. Yung pera ay nanggaling ng 2024 budget. So ibig sabihin, they have to take it from money that has been allocated in previous budgets. And in fact, they should be allocating a separate amount, not using this year's budget. No? That would be a more appropriate, I think, restitution or reparation for the PhilHealth beneficiaries who lost out from what they did with the cash reserves. Different agency naman, balik po sa DPWH. I'm so glad you brought up na hindi pa definitive yung budget ng DP kasi honestly akala ko nag-hallucinate lang ako kasi wala dun sa livestock yung final doc, bigla na lang kinabukasan 529. So, what is the implication of that na wala pang definitive DPWH budget even though in-approve na siya sa BICAM? So, hindi ba na-defeat yung purpose na the very point of live streaming the BICAM is for everyone to see the final amount? Yes, that's correct. Kahit kami din, no? So again, dahil historic ito, first time ito nangyayari, we don't really know what to expect. Ang kwento nga ng iba ay, nung last day na lang ng BICAM, before yung live stream, doon na lang nila nalalaman kung ano yung final data and then papapirmahan na lang sila. This time around, ang explanation is, at least they reconcile the differences and then the I's, the crossing the T's and dotting the I's ay mangyayari ngayon. So, medyo difficult lang yun, no, na paniwalaan because ibig sabihin, may posible pa silang mag-dito. So, we have to be vigilant talaga. Kaya nga ang call namin ay sana pinapakita sa live stream yung Excel file talaga na nandun. Kasi they're reading the numbers, minsan nagkakamali sila, minsan hindi yun aligned dun sa kung ano yung version na ipasa nila. So, we're very worried. We hope na may live updates sila rather than just coming out at the end of this process na biglang may numero na pala. I think the only thing we're sure with the DPWH is may 20.7 billion na nabawas dun sa original proposal. Other than that, hindi pa natin alam talaga kung ano siya. And we don't know whether the 20.7 is subtracted from the NEP or from the request of Sec. Dizon. Tama po ba? I think my understanding based on what they explained, subtraction siya from the Senate version. So the Senate version was 570 and then ang explanation ni Sec. Vince ay kailangan i-recalculate ito, yung costing ninyo. They recalculated it and they realized, yung 570 na yun, pwede pa palabawasan yun ng at least 20.7 billion. So yun ay ang understanding ko. That's why we urge them, ilabas yung datos, ilabas yung transcripts, ilabas yung minutes, because it's hard to judge it based only on, following the live stream. Is it possible pa, sorry last na po talaga, is it possible pa po for the DPWH budget to increase habang ginagawa na po ng technical staff tong mga dating gati? Depende. I think it's possible, no? Again, we haven't treaded this ground in the past. It's possible. Posible siya. Dahil wala pang ang number naman na kinonfirm eh. So, pwede nilang sabihin na, nagkamali kami, we recomputed it. But I think politically, hindi nila magagawa yun na anything lower than the 20.7 billion na savings. At the very least, what you can expect ay they will follow through na yung 20.7 billion, yung increase sa PhilHealth, yung increase sa calamity fund, mag-grant nila. Ang question lang ay at what point. Kasi syempre kung hindi nila binigay yun, bumaliktad sila. And then magagalit talaga yung tao na pinakita nila nga na may 20.7 billion, biglang babalik na rin ulit. So, yeah. Okay, maraming Talagang iniwanan. Ang panawagan ko po sana ay patuloy po natin bantayan. Hindi po natatapos dun sa budget legislation yung pagbabantay ng budget. Tayo pong mga mamamayan, yung mga budget na yan, dumadating sa atin yan bilang serbisyo, bilang programa.
i-engage po natin yung mga implementation na yan. At kung may nakikita po kayong mali, pwede nyo po yun lapitan dun sa mga nag-i-implement, pero i-engage rin po yung mga kakilala nyong civil society. Tutulong po tayo para ayusin ito kasi parang ang naging experience namin, umaayos lang yung trabaho kapag pinupunan natin. So, nasa atin po actually kung paano ayusin to. I said it already for the 72 petitioners for a higher PhilHealth budget and for the use of MyFit for transferring the MyFit fund to PhilHealth. Sabi ko na, so ang request namin, sana gawing sapat ang budget. Isipin yung 24 million Filipinos na hindi kayang magbayad ng insurance. Yung kasulukuyang budget will only pay for mga 10 million of them. There will be 14 million others na kulang ang kanilang insurance. So, nagtataka tayo, bakit hindi kulang-kulang yung services ng PhilHealth? Well, it's because kulang-kulang ang binibigay na pera. At sinabi sa Supreme Court ruling, hindi dahilan yung poor performance ng PhilHealth para bawasan ang pondo nito. You're not solving the problem, you're aggravating the problem. I think we should stop aggravating the problem of poor access to health and start putting forward real solutions. Sige. So, last message na po, no? I think, kailangan po i-acknowledge na wala naman po talagang magiging perfect na budget. We acknowledge, of course, yung progress that we made in this budget season. So, first time na magka-live stream, first time na na-invite ang civil societies to speak in, civil society organizations to speak in the Senate. We have a huge investment in the education sector that should be maximized, no? And then, binalik po ang Project NOAA. So there are areas, no? There are some places na may movement tayo that's not the best. So yung service contracting, tinaasan, pagbabalik ng pondo sa PhilHealth, no, na hindi pa sapat, no? And there are other areas na may some progress. But what we are doing, kung anong ginagawa po namin dito, is we are really trying to flag all the red flags. Dahil kailangan po i-address na ito. Sa flood control scandal na ipakita na nawalan ng tiwala ang taong bayan sa Kongreso, sa budget, sa DPWH. And the way that they will repair that is not to tell us na may special provision na ito, trust us, magiging maayos to. They have to show us na kaya talagang i-implement ng tama yung budget. They have to be accountable first. They have to re-earn that trust. And yung BICAM, for as much as we appreciate the live streaming, kailangan ipakita na hindi lang siya exercise of ipapakita lang. Kailangan ipakita talaga na may integrity yung process and may role yung civil society in not just seeing the process but also having inputs in the process. So, yung DPWH projects, gusto kong ipakita na may ambag po kami. We did analysis on those items, we submitted our proposals. Kaya yung panawagan namin on ayuda, hindi po ito nanggagaling sa kung saan-saan lamang. We have concrete proposals para i-improve po ang sistema ng health, education, and social protection na maging mas rules-based at mas rights-based. So yun lamang po, we hope that they can consider this bago matapos ang budget season. Magtuloy-tuloy po tayo mga mamamayan na magpantay dito sa budget process. Salamat po. Maraming salamat po, AJ. This budget message, sabi niya yung 2026 budget daw should be an agenda for prosperity, nurturing future-ready generations to achieve the full potential of the nation. Actually, may problema tayo doon kasi kaya pang panindigan. We saw the 2025 budget that was so messy. 2026 budget has many questions pa rin. And I think ang problema natin dito, pinabuksan din naman ng Pangulo, in fairness to him, yung budget process, meron siyang sinertify na priority. Pero wala pa siyang Freedom of Information Bill, wala pa siyang anti-dynasty law na administrative measure na nag-file si Congressman Sandro at Congressman Martin, pero parang lalong i-validate yung political dynasties. Marami pang ibang batas na hindi pa rin nasa-certify yung Pangulo. At yung sinasabi niya, agenda for prosperity, hello,
Parang hindi yata magkakatotoo. So tingin ko lang, tuloy yung pagbabantay, pero gusto kong i-challenge. Hindi lang yung Pangulo, pati yung Kongreso. Mag-oversight work naman kayo. Huwag naman puro daldal ng daldal. The statements are okay na this is the most transparent budget, pero the proof of the pudding is in the eating. The details matter. Yung full data matter. So yun yung kailangan. Huwag daanin sa statement. Bigyan ng ebidensya, bigyan ng pruweba. And we move now, I think, not just transparency, but to accountability. Bantayan ninyo. Hindi lang yung taong bayan ang dapat magbantay. Maraming salamat, Ma'am Malu. At sa ating pong mga tagapakinig, maraming salamat kayong gagawin bilang mamamayan. At sana po ang ating pong mga natutunan na lessons kung paano tayo niloko ng mga politiko sa budget ng nakaraang taon ay manaig sa ating pang araw-araw na buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Wow. Sarap yan. Nasaan daw po yung Dapat pala? si President, bigyan natin tapos bigyan ng palaman. Diba? Bigyan natin si President tapos sabihin natin, sir, walang palaman. Okay, thank you po. Salamat mga kapatid. At